Pero ibang klase ho. At ito, ipapakita ho natin, mga bossing, kasi merong litrato po eh, no? Una nating nakita, mga naka-blurred po yung mga muka nung mga suspect po, mga boss, no? Naka-blurred. Ngayon, ipapakita natin, ito, yung wala na pong blurred. Ipinakita ito, mga kababayan, ng, sino ba to? Pinakita ito ng sino ba to? Ipinakita ito, ayan, ayan mga bossing, lalakihan ko. No? Ayan ho, mga kababayan. Pinakita ito ng Ombudsman Boying Remulla support. Ayan, oh. Wala na blurred. Babasahin ko lang ho ha. Not sure kung baka in-AI yung mukha para lumabas lang yung blurred or eto talaga sila. Mga suspect sa pagpatay sa political vlogger. Naaresto na ang dalawang suspect sa pagpaslang sa political vlogger na si Alicia Lipata ayon sa Philippine National Police, PNP. Ngayong Huwebes, nahuli ang dalawang lalaki sa Mabalacat, Pampanga. Isa sa kanila ang itinuturong gunman habang ang isa naman ay umanong driver. Kung di ako nagkakamali, parehas na ito, 20, nasa ano eh, basta 48-38 yata o 58-48 something yung kanilang mga edad ho, mga kababayan. Matatanda na din. Ano? Biruin mo, sana pinangalanan at pinakita yung muka. Eto po, yan, kagaya nga ng sinabi ko, mga bossing, nakita ko ho ito, doon sa nakapaskil po o nakapost doon sa channel ng Ombudsman Boying Remulla, mga suspect sa pagpatay sa political vlogger. Ayan. No, kasi nung una nakita ko, naka-blurred eh. No? Hindi naman natin sila masisi doon sa pag-blurred dahil siyempre, mga suspect pa lang din. No, lagi po tayo kapag kaganyan, hanggat wala pong husga, hanggat wala pong hatol, ay ibibigay pa din po natin sa kanila yung karapatan na sila ay hindi pa po guilty. No? Kagaya na sa Vice Presidente, kahit pagkadami-dami na nakikita nating mga ebidensya, kahit nakita na natin yung video niya, wala tayong magagawa. Siyempre, kailangan po natin ibigay sa kanila yung karapatan na sila ay hindi pa din po guilty, mga kababayan. Yan yung mga mukha nila. Oh. Etong isa nga, hawig ng sino po nakaabot sa inyo doon kay Leo Echegaray? No? Hawig ni Leo Echegaray ito, Ako, tandang-tanda ko pa yung mukha nun eh. Kasi pinapanood at sinusubaybayan ko yun. Nung bata pa ako. Maliit pa ako noon. O, yun. Ayan, yung isa. At tapos, nasan yung isa? Ito yung isa. Ay. Sandali. Dali. Naku po. Asan ba yun? Dali Saan ba yun? Okay. Since na-topic na natin yung kay Mima Alicia at naipakita natin yung itsura. Ngayon naman po, sige, dakuin na ho natin mga kababayan, itong kay Harry Roque. Since accidentally, lumabas na yung video kay Harry Roque, puntahan na po natin. Ako, madaming matutuwa dito. Talaga ho yatang si attorney, si Harry Roque. Talaga yatang napasubo na si Roque, mga kababayan. No? Biruin mo, kailan tumakas si Roque? Buwan ng Marso. Yan, buwan ng Marso. Hindi, mga February. Yan, yung panahon na pinapatawag siya bilang resource person doon sa Kongreso at hinahanapan ng dokumento para doon sa mga pinagbentahan ng mga kalupaan na idinadahilan ni Harry Roque kung bakit daw po instant biglang yaman o biglang taas from 3 million to 65 million yung record ng bank account.
Ano po? Tapos nakita natin si Harry Roque Marso 11 o 12 doon sa The Hague kasama ang Vice Presidente at kasama din si Robin Padilla na humaharap sa obstruction of justice. Ano po? Marso 11. From that time, nagbilang na ho ako kasi ang sinasabi diyan is isang taon at kalahati yung posibleng timeline kung ma-approve ang iyong asylum. So ngayon, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. 10 buwan na yon. February, March, April, May, June. O ngayon, July. No? Kulang 2 buwan, mga kababayan. Kulang 2 buwan, mga boss chief amo sir, bago yung sinasabing 1 year and 6 months daw po, mga boss. No? Kulang ng 2 buwan. Eto na po. Usapang baboy naman tayo. Sabi ni It Wasn't Me. Hindi. Usapang humba. Okay? Kasi po talagang bukod po sa napasubo, subong-subo na po si Roque, mga kababayan. Talagang mismong kinukumpirma na ni John Vic Remulla, SILG, na yung asylum ni Roque ay deny po, mga bossing, at hindi pinayagan. Rejected. Ito bang si attorney, si Harry Roque ho, alam ko, ano ho ba siya? May info ba kayo talaga? Kasi may mga lumulutang sa social media na na-deny na ho yung asylum niya. Totoo ba to? Yes, nasa Vienna siya. Meron na kaming communication. So, hindi na siya tatago, but anytime, pwede na namin siya kunin. Ganun ba? So when you say Ano sabi, hindi nagtatago o nagtatago? Pero anytime, pwede na naming, nako po, humaba na ang tubo si Roque. Baka talagang meron na naman pong susunod na araw na iiyak na naman ang mga DDS. Kasi po, ito si Roque ang nagpauso po nung laban ng kasamaan at kabaklaan. Ano sabi ni Roque? Hindi kabaklaan yun. Laban ng kasamaan at kawalangyaan. Yun yata yung sinabi ni Roque. Siya yung nagpauso nun eh. At idol ng mga DDS yan. Lalo na po kapag sinasabi ni Roque, hala, sige, lumabas na kayo ng bahay. Pumunta na kayo sa EDSA. Tapos sila nandoon lang. Sa mga pinagtataguan nila, nandoon lang sila sa kanilang bahay. No? Ang pinapasugod yung mga DDS. Siguro, napansin na ng mga DDS